Tabla sa bilangan ng dalawang kandidato sa pagkaalkalde sa San Teodoro sa Oriental Mindoro. Ang pagtukoy kung sino ang nanalong alkalde, idinaan ng COMELEC sa toss coin. Samantala, unti-unti na naiproklama ang mga panalo sa local elections sa ilang lugar, pero may ilang probinsyang wala pa ring maideklarang panalo dahil sa mga palyadong mga CF cards at PCOS machine. May report si Sherian Torres. Sa ikatlong pagkakataon, hinirang na gobernador ng Batangas ang nakilala bilang Star for All Seasons na si Vilma Santos Recto. Bago pa man matapos ang bilangan ng boto, iprinoklama na siyang panalo ng Provincial Board of Canvassers. Mula kasi sa 750 presinto, nakakuha si Governor V ng mahigit 660,000 boto. Malayo sa kanyang mga katunggaling sina Marcos Mandana Sr. at Pracedes Bustamante. Hindi lahat nabibigyan ng ganong tiwala. Malaking bagay, dadaling ko na yung buong buhay ko. At kaya Batangas will always have a big part in my heart. Kahit sabihin mong matapos ang serbisyo ko rito sa Batangas. Ipinoklama na ring panalo ang running mate ng gobernadora na si re-electionist Vice Governor Mark Leviste na malaki rin ang lamang sa kanyang mga katunggali. Parehong nasa kanilang huling termino na sina Santos at Leviste. Kaya di naiwasang itanong sa gobernadora kung may plano siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2016 elections. No. Political plans at all. What's important is I have to give my best the last 3 years because at the end of the day, what's important is my report card. Yes. Importanteng makuha ko ng maayos at magandang grade ang makuha ko sa report card. Sa Cavite naman, ay ilang naiproklama ng tumakbo sa pagkakongresista, tulad ng ina ni Jolo na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado. Sirang CF card din ang dahilan kung bakit di pa makapagdeklara ng panalo sa pagkagobernador at vice-gobernador ang Provincial BOC sa Pampanga. 375 boto pa raw ang hinihintay nila mula sa 6 na syudad at munisipalidad. Nakurap din ang CF card sa Precinct 36 ng Lubao. As per record, nakapag-transmit sila sa MBOC pero hindi namin na-receive. Pagkatapos, nung magta-transmit sila sa central server at saka sa PPCRB, ayaw na. So after several attempts, ayaw. Hindi pa rin tapos ang bilangan sa Sarangani, pero nag-concede na ang dalawang kalaban ni Jinky Pacquiao sa pagka-vice-gobernador na sina Eleanor Sagigit at Jose Villamor. Siguro na-realize nila na hindi na talaga sila makakahabol. Kasi ang laki ng difference ng votes. Hindi pa rin na ipoproklama ang asawa ni Jinky na si Sarangani Representative Manny Pacquiao kahit pa unopposed siya. Ang tanging magagawa natin ay sa dasal at tiwala sa Panginoon at hintayin yung resulta. Sa San Teodoro, Oriental Mindoro naman, nagtabla ang 2 sa 3 tumatakbong alkalde. Kaya ang desisyon kung sino sa kanila ang panalo, idinaan sa toss coin. Case of tie, papasok pa rin po tayo dun sa COMELEC Resolution 9648. In case of tie, para ma-break yung tie, no, ino-notify natin yung mga involved na kandidato. Any suggestion kung paano, but we will be resorting to sa draw lots. So yung draw lots na napagkasunduan ay yung paghahagis ng 5 times ng coin. Pumayag naman dito ang mayoral candidates na sina Boyet B. at Marvic Ferraren na parehong may 3,236 votes. Sa huli, si Ferraren ang iprinoklamang nanalo. Alam ko kung nakarang eleksyon, marami ang sa akin at mas nakakalamang ako kung kami lang dalawa. Ipinoklama naman panalo sa pagkakongresista ng Lone District ng Siquijor si Dr. Mary Ann Serrano, ang byuda ng kandidatong si Dr. J. Pernes na namatay matapos atakihin sa puso noong bisperas ng eleksyon. Ipagpapatuloy po natin ang nasimula na ni Dr. Pernes dito sa Siquijor. Itutuloy lang po natin yung kanyang plataforma para sa mga Siquijorians. Bandang 9:00 ng umaga noong mismong araw na eleksyon, inihain ni Dr. Pernes ang kanyang Certificate of Candidacy sa COMELEC. Pinahihintulutan naman sa resolusyon ng COMELEC ang ganitong paghalili sa isang kandidatong namatay sa bisperas o mismong araw na eleksyon, basta't makapag-file ang substitute ng kanyang Certificate of Candidacy hanggang kalagitnaan ng araw ng botohan. At dapat magka-apelyido sila ng papalitang kandidato. Sherian Torres, GMA News.